All right, good morning everyone, and good morning to all the BSBA who are here today na pumasok at nag-abala para sa ating online meeting for this research orientation. Um, First thing first, I am Doc Myra Flores, and I'll be your research teacher. I will not be your advisor because I'll be giving you your own research advisor. Siguro after this or maybe tomorrow, nagfa-finalize lang kami kung sino yung magiging research advisor ninyo. But then again, don't you worry kasi you will be the one to choose your own research advisor. Hindi po ako ang mamimili. Rule of this subject, of course, ang kinakailangan na pumasok pa rin kayo sa aking sa aking subject. It's because there are times that I need to discuss something on how to write your own chapter 1 and chapter 2. But before we go on with your chapter 1 and chapter 2, may mga preliminaries tayo na kailangan ninyo gawin. Number 1 is that you have to have your um, anong tawag dito, group members. The group members may be group uh, 3 in a group or 4 in a group. But make sure na lahat po ng mga magkaka-major ay magkakasama. What do I mean? Hindi pwede na yung BA major in HRDM ay nakagrupo sa financial management or sa marketing management. Kung kayo po ay MM, so lahat lang kayo ang magkakagrupo. Kung kayo ay FM, so kayo lang din lahat ang magkakagrupo. At kung kayo ay HRDM, kayo lang din lahat ang magkakagrupo. So with that, iintayin ko ang group lists ninyo. Magsasend ako ng isang link at kung paano yung research topic din ay naandun sa link na yon. So just make sure na walang maiiwanan sa inyong mga kaklase na walang kagrupo. Pero make sure lang din na maximum of 4 members in one group. Maximum of 4 and a minimum of 3. Is that clear with you all? All right. Kung wala na, so again, hindi naman po ako ang mag-group sa inyo. Kayo ang mag-group sa inyong mga sarili. Kasi, why do I do that? Because, um, at the end of the day, ako yung masisisi ninyo during the time na kayo ay sasabihin ninyo, ay, di naman po maganda yung binigay niyong kagrupo sa akin. Yung kagrupo ko naman po ay tamad, hindi po gumagawa. So with that, kilala nyo naman ang mga kaklase ninyo, kilala ninyo ang mga sarili ninyo. Kaya kailangan na dun kayo gugrupo sa tao na alam ninyo na makakatulong sa inyo at matutulungan din kayo and vice versa. Hindi yung tao na magiging burden para sa inyo at para sa grupo ninyo. Dahil kayo ang naggrupo niyan, so make sure lang na alam ninyo na talagang sila ay magpe-perform at hindi magkakaroon ng tawag natin dito na sasabihin ninyo, ay kasi po ayaw ko na po siyang kagrupo kasi siya ay tamad at hindi gumagawa. So when you choose your group mates, kinakailangan na you have to consider different kinds of somewhat like behavior or yung tinatawag natin na 4Ms. Ano-ano po ba yun? So, meron tayong tinatawag na materials. Kinakailangan na siya ay can provide different materials na kakailanganin ninyo sa inyong research. Manpower. So, kailangan, hindi naman siya katalinuhan, pero masipag naman, at mapagkakatiwalaan nyo talaga na gumagawa at ginagawa ang kanilang trabaho. Ganun din, alam kung paano gawin din yung research ninyo. Well, anyway, as we go through or as we go along, magagawa naman ninyo ang gumawa ng research. It's because tutulungan ko naman kayo na mag-construct
along with your research advisor. By the way, class, ako nga pala ang ating research at itong ating subject ay may mga times talaga na hindi tayo magmi-meet. It's because nandun kayo sa tinatawag na write-ups, ah, sumusulat kayo, nagre-research kayo, nagbabasa kayo. Binibigyan kayo ng mahabang oras sa pagre-research, sa pagbabasa para maipunan ninyo doon sa inyong pagko-comply at tawag dito, paggagawa ng inyong research. Okay. Um, so may times din na hindi talaga tayo magmi-meet in person during weekdays. Pero brace yourself kasi baka magpatawag ako halimbawa ng isang meeting halimbawa ng Sabado. Kasi I cannot commit on weekdays talaga kasi alam naman ninyo na I have another job, kaya po medyo talagang bear with me. Mabuti na lang at kasi during that time naman na kapag magdi-discuss ay pwede naman ako mag-discuss talaga ng online. Ano po? Kaya kung mapapansin ninyo, walang nakalagay kung anong room ang research natin. Just like binigyan nga tayo ng days kung kailan magmi-meet pero it's up to me pa rin kung halimbawa't mag-meet tayo ng face to face pero yun ay weekend lamang. At ganun din may mga instances na meron tayong halimbawa na meeting or parang some sort of seminar type, lahat kayo ay kasali, lahat kayo ay a-attend at may kukunin ako na isang, let's say, resource speaker and sa availability pa rin nung resource speaker yung yung pagfa-facilitate kaya naman I hope na kayo ang makarating lahat ganun din ayoko ng medyo anong tawag dito, nagra-rants pagdating sa halimbawa sa mga bayarin. Alam niyo naman during your orientation na kayo ay may babayaran sa research. And with that, I hope na sana ay naka-ready ang inyong mind, body, and your pocket or your finances for this subject. Kasi alam niyo naman talaga na kapag nagre-research na ay sobrang ma anong tawag dito, sobrang kailangan natin kailangan natin talaga ng finances to support. And isa 'yun dun sa hinahanap natin yung ating tawag dito, isa sa M, which is the money. Kasi yung pagbabalik-balik nyo na lang dun sa inyong mga client, yung ah, pagpunta at pag-i-interview sa inyong mga respondents ay isang napakabigat na gawain na. Kaya naman kailangan nyo talaga ng ating finances or yung isa sa M na which is money. Ganun din may mga deliverables po tayo and I'll be sharing with you in your GC ang inyong itong mga deliverables and action plan natin para alam ninyo kung saan, make sure lang po na mabasa ninyo. Kasi para alam ninyo kung kailan talaga tayo magbibigay or magsasubmit ng inyong halimbawa chapter 1, chapter 2, and research question. It's because sa atin po kasing action plan, we have or I am targeting last week of November or first week of December, you will have your pre-oral defense. So, siguro naman, sapat na yung halos ay almost 4 na buwan na pagkakandak ninyo ng pagre-research ninyo, ng pagbabasa ninyo ng different topics aligned to your specialization para makapag pre-oral kayo. Ganun din I just want to reiterate as well that you have to dun sa link na aking ibibigay, of course, nandun yung list of members, the topic that you are going to conduct. You also need to include the different proof or yung sinasabi natin na some of review of related literature to prove that the
that the topic you will be conducting is a researchable one. Ano kasi may nakita kayo na mga um, iba't ibang topic related to that, such as yung mga studies and other literatures. Ganun din, I just want to reiterate that you are going to use um, from the current year, which is 2025, beyond, go back is 5 years, ano yung ating hinahanap. So, most probably, 2021, 22, 3, 4, 5, yan. 2021 from to up to 2025 ang inyong hahanapin na mga review of related studies and literatures. Pero pagdating ninyo ng 2026, just make sure lang din po na siya ay yung lahat ng mga 2021 ninyo ay mababago ninyo kasi yung 2026 kung ating bibilangin backward ay 2022 ang kanyang ah, acceptable. Okay po? So maliwanag po iyon. Alright. So ano pa yung isang M dun ah, sa inyong magiging ka-group? Dapat siya ay may machineries. Ano yun? Merong laptop, merong mga internet connection, ano? That's one of the included dun sa ating actually materials natin. It's because it's very crucial na meron kayong laptop. Hindi nyo pwedeng sabihin that when you are conducting a research, wala kayong laptop, wala kayong mga materials, at wala kayong machineries. Ba't kayo nagrupo-grupo kung wala naman kayo ng lahat ng yon? Kaya make sure na dun kayo gugrupo, ano, tayo ay magiging manggagamit. At well, anyway, yung atin namang pagiging manggagamit is um, magiging naman siyang beneficial para sa inyo. It's because gagawin niyo siya kasi gusto ninyong matapos yung inyong research at gusto ninyong makakomply sa ating mga subject. Pero research is not about, or doing research is not about complying with the subject. Ano, lagi natin yang isa sa isip kasi baka mamaya ang nakalagay na lang sa inyo or iniisip ninyo, you just want to you just want to finish your research. It's because that is a requirements for graduation. Kasi we are conducting a research for us to be able um, to add to the body of knowledge on your area of specialization, like sa BSBA, major in financial management, yung mga ganun, ano, yung mga tipong ganun. Kaya make sure na maganda talaga yung inyong, at hindi yung gasgas naman na mga topic ang inyong gagawin or gagamitin. Ganun din, so sabi nga natin now that uh, during the first semester, kailangan meron na kayong bayaran. Pero ito naman, ang pagbabayad naman ay during your um, pre before the pre-oral defense. Ano, kasi syempre, magbabayad tayo sa panel, ano sila, exert sila ng effort para sa inyo, at na matanong kayo, mas scrutinize yung paper ninyo. And of course, yung kanilang talent fee ay talagang ating babayaran kasi hindi naman po basta-basta yung ating mga panel. Ganun din, yung inyo pong mga advisors ay ating babayaran. So, ito po ay manggagaling doon sa inyong research fee na ibabayad natin sa school. At yun po ay hinahati-hati natin. Ano? At siguro naman during your orientation ay nabanggit kung magkano ang ating babayaran. So, well, anyway, hindi pa naman, that is not yet final kung yun talaga yung babayaran natin. Pero sana naman, ano, wala akong marinig dito na sasabi sa akin, ma'am, bakit naman po bigla-bigla? Alam ninyo, ano, ngayong orientation, sinabi ko sa inyo na magkakaroon tayo ng payment. So, at ang inyong magiging pre-oral defense would be the last week of November or first week of December. So sana ay prepare ano yung ating state of mind natin. Prepare tayo dito kasi laging
Kasi may mga estudyante na sasabihin sa akin, "Bakit po biglaan?" Eh, hindi yun biglaan kasi meron tayong timeline. Meron tayong during the orientation aking binabanggit ano, and ayoko sana na maging pasaway ano, kagaya nung iba, no ilan na mga estudyante, I will not, drop names anymore, kung anong course yun na nagiging pasaway pagdating po sa or kapag gumagawa na ng research. Just want to remind din ano na kinakailangan na kayo ay magkaroon ng time management kasi hindi lang naman research ang inyong naka-enroll ngayong school year na 'to, 'di ba? Meron pa kayong mga internship at ayaw kong sabihin ninyo or ayaw ko na maging reason ninyo sa mga teacher ninyo lalo't higit sa akin na kayo ay may OJT kaya hindi kayo nakakagawa ng research, na kayo ay may back subject kaya hindi kayo nakakagawa ng research. Please, hindi or ayaw ko marinig ang ganang mga klase ng reason. Kasi all you have to do is to have the time management para makakanda kayo ng inyong research. Kasi ayoko po na ma-sacrifice naman yung ating timeline, yung ating mga schedules para lang i-extend at para lang sa inyo. Ano, kapag kayo naman kasi nagtatrabaho na ganun din, you work under pressure. Kaya po, I'm telling you na sana maging ano rin kayo, maging um, alamin ninyo ano kung paano ninyo aayusin yung inyong schedule with the subject, with the internship na meron kayo and the research that you are conducting as of this moment. Ganun din ano, how you will be graded. Of course, the grade will come from me as your research teacher. And of course, siguro mga 20 to 30% ng grade ay manggagaling sa akin. And the rest of the grade will be came from your advisor and as well as during your pre-oral defense. Pero hindi lang po doon tayo kumukuha sa pre-oral defense ng inyong mga grade. Bakit kamo? Kasi may mga grade pa rin or may magbibigay pa rin ano yung advisor ninyo at ako doon ano. Kaya naman para mas maging maayos ang ating samahan, sana ay you really have to consult your advisor and make sure na talagang papasok kayo sa aking subject kapag nagpatawag po ako ng mga meeting. Kasi kaya po tayo ay nagkakaroon ng hindi kaaya-ayang grades ano. At gano'n din as part of the performance, akin pong sinasama ang attendance ano sa inyo pong grading system. Kasi mahalaga na kayo ay pumasok kasi doon tayo nagkakaroon ng mga clarifications, doon tayo nagkakaroon ng mga different kinds of announcement during the conduct of the lesson delivery. All right. Um, what else would I need to remind? So I think yun lang yung mga reminders ko. Is there any question po? Malinaw po ba yung mga nire-remind ko po sa inyo? Again, ano, yung inyong groupings should be a minimum of 3 and a maximum of 4. Kailangang walang maiiwanan. Okay po. So, what else? All right. So, let us move on with the research introduction. Paano nga ba kayo magkakandak? Ano nga ba yung gagawin ninyo? Ano yung mga possible topic ninyo? Ayoko na po munang sabi ko nga sa inyo yung ginagawa or ginagamit dati na very yung magasgas na ano na anong tawag dito, employee satisfaction, the leadership level, yung mga ganun ano, scaling the leadership as to employee satisfaction. Ayoko na ng mga ganun kasi um, gasgas na yun. Although, napakadami ano, kasi kinakailangan kapag tayo po ay nagre-research, ano nga ba ito? The research should solve a problem. Pero ano ba yung problem na yan? Iisipin natin halimbawa,
Ang problem ba, ah, yung bang pag-absent ng isa o dalawang beses ng inyong kaklase ay is that a problem? A simple problem? Okay. So that is just a simple problem. Ano, ibig sabihin ay kayang solusyonan. Kapag po tayo ay nagre-research, para malaman natin kung ano yung possible solution, we have to read different journals or books, different sources. Kasi hindi na tayo o hindi na natin talaga siya mabigyan ng solusyon. Halimbawa, yung kaklase ninyo sa isang linggo ang pinapasok lang ay isang beses. Pagkatapos, accumulated yung absences niya in a month. So, di ba parang siya ay ah, naka, kumbaga siya ay mag-iisip na kayo, bakit ba siya ay laging absent? What seems to be the problem? So with that, you can have or you can conduct a research. That is just a sample for our research. Hindi ko sinabi na yun yung gagawa ninyo ng study. Ano? Kasi magkaiba yung problem sa research at yung simple problem natin sa pang-araw-araw natin na buhay. Halimbawa, ngayong araw, hindi ka makapasok kasi wala kang pera. Is that a simple problem? Yes or no? O, 'di ba? Siya ay simple problem lang kasi kayang-kaya mo naman siyang bigyan ng solusyon. Halimbawa, hingi sa nanay para magkapera, para magkabaon. Hingi sa ate para magkaroon ng baon at nang makapasok. Or kung wala talaga, pwedeng mangutang. Pero ah, puwede kang mag-research kung halimbawa o throughout the year ay wala ka talagang pera at meron ka pang, tawag dito, meron ka pang iba pang pinoproblema aside from money, okey? Kasi possible na what is the root cause bakit hindi ka nagkakapera? Ano, pero kung halimbawa isang buwan, eh, di siyempre puwede kang magtrabaho. Pero kung buong taon na ay hindi ka nagkakaroon ng pera, malaking question mark na 'yan. Kaya puwede nang i-research through the case study. Ano, kaya naman sabi ko na nga dito, sabi natin dito that if we are going to conduct a research or to make a research, it must solve a problem. After solving the problem, it must be published. So, bakit ba kailangan nating i-publish? It's because kailangan na makakontribute tayo sa ating area of specialization. We will be also dissecting the dimension of research in a form of the topic, the novelty, the technology, the scope, the mode, methods, ideology, politics, and utility. Ito aaralin natin at i-discuss natin later. Ano? Now, ganun din, ito pag-aaralan natin as we go along. We have a quantitative or a qualitative research. Dito, inyong iisipin alin ang aking i-utilize na dimension or i-utilize na method. Is it qualitative? Is it quantitative? Or the mixed method? By the way, class, meron po tayong mga template or format na ginagamit. Kaya po sana ay hindi po natin ginagamit or hindi na tayo nanghihingi pa dun sa mga previous na mga estudyante ng template or yung ginagamit nyo na template ng previous kasi may mga template po ako na ibibigay sa inyo. Ano, well, sa totoo lang, kapag ginamit nyo yung template na binigay ko, hindi niyo na kailangan kasi kailangan 'di ba naka-Casper ang walang walang title page ano, walang page number ang title. Wala ding page number ang per chapter. I mean halimbawa chapter 1 tas yung kanyang ano, yung kanyang page number naka-Casper po 'yun. 'Pag sinabing naka-Casper, siya po ay parang nakatago. Tas yung kasunod na page, dun pala mag-start yung page 2. Ano, kung inyong gagamitin yung aking template na ibibigay sa inyo, naka-format na po 'yun. Kaya sana ay wag na tayong maging matigas ang ulo. Nagagamit kayo ng ibang pang template. Okay? Now,
How to do a research? Of course, number one, a research is all about addressing an issue. Meaning, ah, the current issue na inyo pong kinakaharap ang ating ipagkakandak ng research. It's because, ah, kasi sabi natin, it must be smart. Pag smart, it must be specific, measurable, attainable, reliable, and time-bound. Kapag time-bound, ibig sabihin current. So, ano yung current issue na kinakaharap natin regarding the business administration and regarding your uh, major? Kinakailangan ay maa-address niya yung issue or we can ask and answer a question or solve a problem, not just a simple problem. Kaya naman, to do that, kinakailangan natin na ma-identify natin ano nga ba yung issue. Ano nga ba yung mga tanong? Ano nga ba yung mga problem? Magagawa natin yan if you are going to read so much references, so much resources, and the like. You can also talk with people who want or need your study. You can have some sort of client para magkaroon kayo, para alamin ano nga ba yung problema ng company na to. Bakit hindi sila umuunlad, no? Or in a community, kailangan nyo makipag-usap sa mga expert. Ano pa, find out what's already known about it. So, paano mo gagawin yon? You talk with the experts. Yan. Sino-sino ba yung expert na pwede nating itanungan? Okay, pwedeng yung research advisor ninyo, or pwede yung mga client ninyo, o pwede yung mga nasa industry, or yung talagang sabi ko nga yung client ninyo na siya ay may problema. Or you can read different kinds of review and the original research on the topic. So pag sinabi nating read their reviews, ito yung mga tao na gumawa o nag-conduct ng research that is being published na binasa natin, ini-align natin sa inyong mga researches. Okay po? Did you get that? And, of course, kailangan yung magplano. Hindi po tayo basta dito gumagawa ng research. You have to plan. Kaya nga naman, kapag kayo ay magsasubmit ng inyong topic, ay may plan A and plan B. Kasi what if hindi pala siya applicable, yung topic na ginawa ninyo? Or, um, yung topic na inyong gusto pala would create chaos. Kaya, siya ay ating hindi tatanggapin. Ganun pala nga pala bago um, matapos ang lahat, ang kinakailangan po, just make sure din po pala na yung topic na gagawin ninyo related to that ay syempre pinag-isipan po ninyo. Ano? And dun sa inyong process, sa process natin, siyempre 'di ba dun sa inyong ifi-fill up na link ay meron kayo dun na sample title na gusto ninyong gamitin. Do not feel or do not think na yun na yung working title ninyo kasi ang inyong advisor ay may karapatan na ayusin pa yung title ninyo or yung topic ninyo depending sa pangangailangan ng ng community. Kasi i-a-align nila yun. So, magkakaroon pa kayo dyan ng title validation. Hindi porket sinabi ko, ito pwede or possible mong gawin. Hindi wag mong ipagpipilitan sa inyong advisor na, yan po ay, ano yan? Yan po ay approved na ni Doc Myra. No. Kasi ang iba pong mga advisor ay meron po siyang mga possible na iba pa something in mind na inyong pwedeng mas mapaganda pa yung research ninyo. Kaya nga, kailangan natin ng expertise ng inyong research advisor. And so, dahil binayaran nyo yan at binabayaran nyo yan, kailangan yung i-utilize ang kanilang talent. Just make sure na meron kayong maayos na schedule with your research advisor.
kung kailan po kayo magpapa consult sa kanila. You have to plan your costs. Magkano ang mga gastos ninyo, ano-ano ang magagastos ninyo, and do your study accordingly. Hindi basta. Okay po? Write it up and submit it for assessment. But minding you, yung submit it for publication is gagawin natin siya kapag natapos na ninyo yung inyong manuscript. Ayan pa, no? We are using the term manuscript. Kapag ako'y nagme-message, ako'y natatawa minsan sa mga estudyante, tatanong sa akin, Dok, ano po ba yung manuscript? The manuscript is your documentation, yung ginagawa ninyo, yung chapters 1, 2, 3, 4. And gusto ko ring malaman ninyo, class, na we are using the IMRAD format. Ano ba yung IMRAD format? Introduction, methodology, results, and discussion. So for this semester, ang inyo pong deliverables ay Chapter 1, Chapter 2, and yung inyo pong research questions, or ito yung mga gagamitin ninyo for your survey. Kasi para ma-validate na din or ma-align na ng inyong mga ah, panelists yung inyong research dun sa inyong research question, kasi it should be aligned from the very beginning up to the end of especially yung inyong yung inyong mga statistics. Okay? The undergrad projects are sometimes good enough to publish. Kaya naman napakaganda. Ang ating dito, ang goal natin dito ay magkaroon kayo or ma-publish natin yung inyong mga researches. Makalaban kayo at maka participate sa international conferences. Kaya kung i-delay ninyo yan, paano pa tayo magsasubmit sa mga conferences kung i-delay ninyo ng i-delay yung ating timeline? Kaya naman, nagkaroon tayo ng timeline. And minding you, ang timeline ay very crucial sa paggagawa ng research. Kasi, ah, para bang kayo ay nagpaplano na bumagsak at ah, to fail, to achieve the timeline. Okay? So, because your work will benefit more people if you publish it. Kaya mahalaga na ma-publish natin sila. Hindi yung pinapaalikabukan lang natin sa library. Mahalaga na share natin yung inyong nagawa at nakandak na research. So, dissecting the dimensions of research. Ano-ano ba yung mga kailangan nating i-consider before doing your research or before conducting your research? Kinakailangan ay ah, alam natin kung ano yung topic natin. So, yung first thing first, kaya pinagbabasa ko kayo, that's your assignment. Kailangan nyo magbasa ng mga related journals, ng mga magazines and newspaper and all. Mga studies, pwede kayong pumunta sa mga library to read. So, iisipin natin, ano ba yung topic natin? Is it for politics, physical, biological, psychological, sociological, social, etc. Kasi yun yung mga mamaya later on magbibigay ako ng mga pwedeng possible din yun na topic, pero hindi ko naman kino-contain na dun lang kayo na dun lang kayo mag-focus. Novelty. Ano ba yung uniqueness ng inyong study sa study na circulating in the different kinds of journal? Are you going to create new, or are you going to just review those published research, and from there kukuha kayo ng mga i-enhance na research? Kasi 'di ba sabi nga natin that the research is a never ending cycle. It's because right after you conduct a research, hindi naman siya nagtatapos dun eh. Yun po ay kumbaga parang ang sabi natin ay pwede pa siyang mag-conduct ulit. Kasi meron kayong mga tinatawag natin na hindi nasakop.
dun sa limitation natin. So, yun yung gagawin ng iba. So, are you going to create new or are you going to enhance those research? So, that's the novelty. Yung iisipin natin. Technology. Oh, minding your class that this after this ang tawag dito semester, yung after the final oral defense, or bago pala kayo mag final oral defense, you have to have the output, the action plan, ano pa yung iba gumagawa ng flyers, yung iba gumagawa ng poster, kasi that's the output of their research. Mahalaga na may output kayo na magawa. Kaya ang tanong dito ay, are you going to develop new or you are going to use existing methods or the new methods? Ano? So that's one of the questions. Again, ano yung scope ng inyong study? Ano? The study could be a single case or a sample. Hanggang saan siya? Ano yung range niya? Ito ba ay para sa isang institution lang? Ito ba ay para sa Saryayahin lang? O sa buong Quezon? So, you have to really um, determine what's the scope of your study. What could be the mode? Actually, the mode will always be accompanied by methodology. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Qualitative or quantitative. When we say qualitative, that's always on the observation-based or the focus group discussion that you are going to have an interview for a maximum of 15 respondents and yung result nun ay it could be in a patterns or themes. Tapos, code, pagkatapos ay ipapa-approve ninyo doon sa respondents ninyo kung yun talaga yung gusto nila. Or a quantitative that is in a form of may numbers, which is kailangan natin dito yung mga statistics and kailangan natin, of course, ng ating statistician. Or are you going to use both? Kasi minsan maganda pa daw yung pareho ang gamitin. Dimensions for ideology is your research to be conducted is an objective or subjective one. Yung sabi ay positivist or ini-interpret lang siya. Politics. Meron ba tayong kinikilingan, partisan? Meron ba tayo nung group lang or neutral lang tayo? Well, anyway, class, reminding you that when you are conducting a research, it must be it must create it must not create bias. Bakit? It's because kaya nga tayo nagkakandak ng research eh. Kasi hindi yung basta kung ano yung gusto mong mangyari or yung gusto mong gawin, yun yung ating ipapala o yung gusto mong maging result, yun yung ating papalabasin. Kailangan ninyo na mag-isip, kailangan ninyong mag-compare, kailangan ninyong maging magbasa. Kasi with that, dun tayo makakakuha ng tamang kasagutan. Utility, are you going to create or conduct pure research or applied research? So some of that will be discussed to you later sa atin pong mga atin pong pag-meet sa mga susunod na araw. Now, how are you going to select a research topic? Number one, of course, kailangan siya ay align with your identify your interest. So meaning dahil kayo ay BSBA, major in financial management, HRDM, major in marketing management, it must be aligned with your majorship. You may start reflecting on the areas within, it's not an hospitality, yun, dun sa inyong major, which is the HRDM, financial management, yun sa inyong mga, that genuinely interests you. Kinakailangan may passion kayo for that subject matter. Kaya naman, kayo ang pinapipili ng inyong topic. Kasi hindi kami ang magbibigay ng topic sa inyo. Huwag kayong hihingi sa amin ng topic. Kasi baka mamaya pag nagbigay kami ng topic sa inyo, sasabihin nyo ay, hindi po namin kaya. Hindi po kasi namin, hindi po kasi yan ang interest namin. Okay?
Kailangan you have the passion to drive that will drive you to create, to conduct, to finish your research and make the process more enjoyable. Review existing literature, and how are you going to do that? Of course, you have to explore different academic journals, books, online resources for us to be able to understand the current trends. Ayan. Ito ang pinakamahalaga. At ano yung gaps? Kasi yun yung ating ginagawa ng solusyon, yung mga gaps na iyan sa research. And this can help us to identify a niche area that other researchers or students have not thoroughly explored. All right. Consider practical relevance. Kinakailangan na you have to choose a topic that has practical implications for the industry that can contributed to the body of knowledge and contributed to the improvement of an industry or an institution. Kung hindi siya makaka-contribute sa kanila, kung hindi siya makaka-improve nung anong yun, wag na lang nung isang company na yon or ng isang community na yun, wag na lang. Kasi sayang naman yung pagkakandak ninyo ng research. Sayang yung pag-google ninyo ng panahon sa research na ginawa ninyo kung hindi naman siya makaka-contribute at makaka-enhance ng mga processes. It can also offer solutions to a real-world problems, yan, or provide insights into emerging trends that is highly valuable. Next is evaluate the scope. You have to ensure that your topic is neither too broad, ibig sabihin, hindi pwedeng sobrang laki kasi baka mamaya uh, overwhelming na yung topic ninyo at hindi nyo masyadong magawa or hindi to nyo talaga magawa at all kasi sobrang laki nung topic ninyo or sobrang liit ng scope ninyo, sobrang uh, nasa isang tao lang or isang institution lang na ang unti, nung nalilimit yung research potential ninyo. So, hindi kayo makakuha ng isang magandang sagot. Kaya, you have to evaluate the scope. You have to seek feedback. Kaya mahalaga na meron kayong magtatanong kayo sa inyong mga professors, sa mga industry professors to get the feedback, to your advisors, to the experts. Kasi sila yung makakatulong sa inyo para makapag-discuss pa, makapag-elaborate pa ng inyong mga idea that might offer new perspectives or suggest areas that you had not considered. Feasibility. With this, we are going to consider the different resources available to you, including the data, the time, and access to industry contacts. Ibig sabihin, feasible ba talaga? Kasi baka mamaya doon sa ginagawa ninyo na study, hindi naman kayo makakuha ng tamang data. Kapag hindi nakakakuha ng tamang data, hindi kayo makakakuha ng tamang output. Yung time constraint ninyo kasi wala kayong wala kayong time to conduct, syempre, wala kayong makukuha, wala kayong magagawa. Wala kayong access, hindi ninyo makontak yung inyong client, wala kayong access dun sa mga industry. Pabalik-balik na kayo, nakailang balik na kayo, wala pa din. So, hindi siya feasible kapag gano'n. Just make sure that the topic is feasible to research given your constraints. Now, the BSBA research could explore the impact of social media marketing on customer engagement, focusing on its effectiveness in a specific industry or a particular target audience. Another option could be examining the challenges and opportunities of implementing sustainable business practices with small and medium enterprises. So, related pa rin sa ating tinatawag na business. So, these are the detailed breakdown of potential research areas. Pwede yan, doon sa marketing and customer engagement. Pwede yan. The small and medium enterprises. The management and operations. Yan. Other relevant areas. All right. Moving on with the characteristics of good business research topic.
Kaya lang kinakailangan sabi nga natin that business research is essential aspect as the modern corporate world. Siyempre, sa panahon ngayon, 21st century na tayo. Nandun na tayo sa technology era. So, dapat nakikisabay doon yung research natin. So, the ability to understand the latest trends, consumer behavior, and marketing dynamics is very crucial for any firm looking to stay competitive. Tama naman, 'di ba? Kasi um, sa ganda ng mga market ngayon, sa ganda ng ginagawa ng mga businesses ngayon, like they go on with um, yung digital marketing na. Ayan. So, kinakailangan maging competitive na tayo. Or maging competitive na yung ating mga ginagawa ng research. From the impact of technologies on the workforce to the rise of sustainable film practices, we can have this kind of mga type of research topic in a business to cover a wide range of subjects that are relevant in today's business climate. So, ano nga ba yung mga business research topic? These are areas of studies that pertain to the various aspect of running an organization such as yung marketing, management, finance, HRDM, as well as operations. So those topics can widen the range of subjects and they also focus on specific industries or geographic regions. Bakit nga ba kailangan nating aralin yung iba't ibang characteristics of business research topic? Kasi they are very much related to your research. Okay. So, dapat alam natin yung relevance ng topic. The chosen topic should be relevant to the present business environment. Therefore, it seeks to solve issues that are essential para sa researchers and dun sa tinatawag na practitioner. Dapat siya ay feasible din. It's because good research topic in business should be feasible to research. It means that there are readily available resources and information necessary for the project. Yun yung binanggit ko sa inyo kanina. Kailangan nakakakuha kayo ng mga data. Significance. The topic should have practical implications for practitioner and companies. Dapat siya ay nakakaroon or nagkakaroon ng tinatawag natin na anong tawag dun, meron siyang, nakaka-add sa body of knowledge. Clarity, it must be specific and clearly defined, hindi broad, hindi narrow. Originality, it should contribute new perspective or insights, to all the existing body of knowledge. And remember, yung tong characteristics nito ay together will make a good research topic. One is valuable, informative, and useful to the corporate industry. So, uh, what what are you researching? Ano nga ba yung mga kinakailangan ninyong ah, sorry. Ano-ano nga ba yung mga kinakailangan ninyong hindi pa pala kasama yun? Ano nga ba yung mga kailangan ninyong how to choose a business topic for research? Identify your research area, yan yung nabanggit ko kanina. Review the literature, magkanda kayo ng mga iba't iba ng current research trends, gaps, and issues in your chosen. Narrow down your focus, mahalaga din po yun. Assess the feasibility, and then you are going to finalize your topic. Of course, mahalaga rin na magkaroon kayo ng consultation with the expert. Ganun din, ah, ano-ano ba, ano pa ba bukod dito, yung mga iba't ibang pwede ninyong research areas, some of the interesting, research topic, ayun, mga virtual realities role in enhancing customer experience in a luxury retail, the artificial intelligence and human resources recruitment, yan, paano yung ginagawa. Using virtual and augmented reality in real states, yan. Kasi medyo
Sabi ko nga sa inyo, tayo ay nandito na sa digital marketing, the digital world. Kinakailangan ay meron na tayo nung tinatawag natin na mga researches na kinakailangan align into technology. LMS software for small businesses. Kasi 'di ba doon sa mga small business, meron yung kapag nagpalit ng empleyado or nag-resign yung empleyado, meron sila ng mga orientation, meron sila nung tinatawag natin na um, training. So, mahalaga ba na mayroong LMS sila for small business or software para yung conduct ng training doon sa LMS na lang gagawin or gagawa yung yung mga empleyado. Applying Internet of Things in predictive maintenance. Virtual realities application in team building. Ayan. uh, Application of augmented reality in e-commerce and retail. So, very siya, 'di ba? Very technology, pero business pa rin ang target. Using blockchain technology in supply chain management. Barriers to entering monopolistic market. 'Di ba may mga market na namo-monopolize ng isang tao lang? Kagaya halimbawa, ah, ayoko palang mag-drop ng names, basta kayo na lang yung mag-research ano yung mga nagmo-monopolize. Ibig sabihin nun ay nama-manage ng isang business lamang at hindi napapasukan ng iba. How chatbot leads to employee satisfaction. Emotional intelligence's impact on effectiveness of leadership. Leadership na naman. Pero, meron tayo nung tinatawag na emotional intelligences. Impact ng AI-generated content on a company sales. Yan. So, di ba? Sa finance yun. Effective advertising techniques for small and medium enterprises. O, ayan. Para sa mga tinatawag natin na RMM. So, sobrang dami. Ah, kinakailangan lang talaga natin na mag-research. May mga controversial business research topic, halimbawa, ano ang impact ng automation sa job displacement? Kasi 'di ba, kagaya ngayon, automated na yung mga company, especially yung mga industry. Nilalagay na yung mga robots and all. Ano yung impact niya doon sa job displacement? Ano yung nangyayari doon sa health ng tao, sa mental health ng tao na natatanggal, 'di ba? So, ang dami niyong nakukuha, ang dami niyong pwedeng i-apply. Corporate social responsibilities role in addressing social issues. The income inequalities pala, effect in firm performance. Sobrang dami po. Kaya kailangan na mag, mag, you just really need to read, to conduct research. Yun lang. Po. So with that, siguro hanggang dito na lang muna kasi ang kailangan yung gawin muna is to group yourselves into 3 members or group members. And then right after that, you have to choose, collaborate with one another, choose what topic are you going to pursue. And of course, kailangan maglagay tayo ng title. Yung simple title lang. The title should not be a maximum of 15 words, excluding the prepositions such as the or in. Bilangin natin, dapat siya ay hanggang 15 words lamang. At kapag gagawa po kayo ng title, nandoon na po yung ano yung problem, ano yung method, ano yung output na gagamitin. Okay po? Do you have any question? Kung wala na po tayong question, ay maraming salamat po sa inyong pag-attend sa atin pong discussion, simple discussion and orientation of the subject matter, and as well as uh, orientation of the research subject and why you are going to conduct the research. So again, ako po ay mag-send na lang ulit ng link sa inyo para dun sa inyong assignment. At yun po ay kinakailangan na meron na kayo before matapos ang linggo next week. With that, thank you